Isang pagbabalik-tanaw, 50 taon ng parokya, tinawag, itinaguyod, pinagpala sa panalangin ni San Isidro Labrador. Ating balikan ang kasaysayan ng ating parokya. Ang Barangay Malinta ay bahagi noon ng parokya ng San Diego de Alcala ng Pulo, Valenzuela, Bulacan, sa ilalim ng Diocese ng Malolos. Sa kalye nito ng Governor Santiago, unang itinayo ang kapilya ng San Isidro Labrador na naging sentro ng pananampalataya ng mga Katoliko sa pamayanan ng Malinta. Noong ika-20 ng Hulyo, 1975, ang kapilyang ito ay naging ganap ng parokya ng San Isidro Labrador at itinalaga ang kauna-unahang kura paroko nito na si Reverendo Padre Marcelo K. Sanchez o mas kilala bilang Father Elo ng mga taga-Malinta. Ang kinilalang parokya ay nanatili sa Governor Santiago ng ilang taon hanggang sa ito ay patuloy na umunlad at mangailangan ng mas malawak na lugar ng pagsamba. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at mabuting dialogo ng simbahan kay Binibining Ana Miranda Alcaraz na may-ari ng kapirasong bukid na malapit sa MacArthur Highway, Barangay Malinta, ay naipagkaloob sa mga mananampalataya ang bagong lugar na paglilipatan ng parokya ng San Isidro. Nagdaos ng groundbreaking ceremony ang mananampalataya noong ika-10 ng Mayo 1984 bilang hudyat sa itatayong bagong gusali ng simbahan. Ito ay pinangasiwaan ng mga arkitektong sina Ginoong Rudy Tingsay, Ginoong Manny Castillo at iba pang kasama. Ang pagpapasinaya nito ay pinangunahan ni Lubhang Kagalang-galang Cirilio Almario Jr., obispo ng Malolos ng taong iyon, na dinaluhan rin ng noong Reverendo Monsignor Deogracias Iniguez at iba pa. Nagkaroon ng pagpapalitan ng mga pari noong 1987. Humalili bilang kura paroko si Reverendo Padre Rolando Ilustre Ang. Ipinagpatuloy niya ang pagpapagawa ng simbahan. Hindi nagtagal ay pansamantalang humalili sa kaniya si Reverendo Padre Ranilo Trillana at sinundan ng bagong kura paroko na si Reverendo Padre Raimundo T. Mutuk. Sa ilalim ng kaniyang panunungkulan na kumpleto ang pagpapatayo ng bagong simbahan. Isinagawa ang dedikasyon nito noong ika-26 ng Abril 1972. Isinunod na proyekto ang pagpapatayo ng multipurpose building ng parokya na binasbasan noong ika-30 ng Oktubre taong 1979 ni Lubhang Kagalang-galang Rolando J. Tria Tirona na nooy obispo ng Malolos. Ang karagdagang istrukturang ito ay itinuturing na biyayang taglay ni Reverendo Padre Mutuk sapagkat ang biyayang ito ay naipatayo habang ang parokya ay naghahanda sa kanyang ika-25 anibersaryo ng pagkakatatag na kasabay ng pagdiriwang ng buong sambayanang Katoliko sa buong mundo ng pagsalubong sa banal na taong 2000 o taon ng dakilang hubileyo. Patuloy na itinaguyod at pinaunlad ang pananampalataya ng sambayanan ng Diyos sa pamayanang ito sa tulong ng mga sumunod na mga kura paroko at katuwang na pari ng simbahan ng San Isidro Labrador, Malinta. Ang mga sumunod na paring lingkod ng parokya ay sina Reverendo Padre Mario DJ Arenas, Reverendo Padre Rufino Sulit, Reverendo Padre Ronald Ortega, at ang kasalukuyang kura paroko, Reverendo Monsignor Adalberto Vergara. Ngayong taon ng Hubileyo 2025, magsama-sama tayong muli sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng parokya ng San Isidro Labrador sa Malinta. Patuloy ang poong may kapal na sa atin na ito matawag, nagtataguyod at nagpapala bilang isang sambayanan. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami.
Valentine, kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Jason, Primitivo, Flora, at Vicente. Gabi po sa inyong lahat. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa ang lahat sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang gabi din po. Ngayon ang ika-labing-anim na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw din pong ito ay pinagdiriwang natin ang ika-50 taong pagkakatatag ng parokya ng San Isidro dito sa Malinta. At yung pangatlo, ngayon din po, gagawin natin ang pagpapaalam ng relikya ni San Isidro Labrador na nagmula sa dambana ni San Isidro sa Talavera, Nueva Ecija. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating gagawing pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, kaitaasan. Papuri, papuri sa Diyos, puri sa Diyos sa kaitaasan. May kapayapaan sa mga tao, puting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba namin. Ng langit, ang anak, Panginoong Diyos, walang Diyos, anak ng Ama.
Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, walhatiang Diyos Ama. Amen. Puri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinaglingkuran ni Abraham ang Panginoon na nagpakita sa kanya sa anyo ng 3 lalaking naglalakbay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito po muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig ng panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay."
Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin, kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunuri na sa'yo nakikinig at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya na iisip. Sa templo ng poon natin, kailan may siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niyang matapat na lumikha. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon
Panginoon natin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturing ni Apostol San Pablo ang kanyang pagtitiis ng hirap bilang paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng hirap na kailangan pang gawin para sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan ng kanyang katawan. Ako'y naglilingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo, at dahil dito ay nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salitang mula sa Diyos kapag isinalok, mamumungan ang lubog. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang gabi din po.
tunay na makasaysayan ng araw na ito. Katulad ng sinabi ko po, espesyal dahil ngayon ang pag-alala natin ng eksakto July 20, 1975, ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng parokya ng San Isidro, Labrador dito sa Malinta. At mapalad po tayo kanina, doon sa mga nandito kanina po't nakiisa sa pagdiriwang ng banal na misa sa pangunguna ng ating minamahal na Obispo Dennis, ay kasama nating kapiling natin ang 8 sa ilan sa mga orihinal na bahagi ng unang mga panahon ng parokyang ito. Sa pangunguna, 8 sila, pangunguna ni Father Marcelo Elo Sanchez. Ngayon ay 84 years old na siya. Pero malakas pa rin, naninipa pa rin, dahil sa basketball. Pero kasama niya dito yung 7, nandito kanina sa kinilala sila, pero talagang yung iba ay may inaakay na, nahihirapan ng lumakad, yung iba mahina na ang tenga, yung iba parang wala na, kung hindi nila alam kung nasaan na sila. Yan na nga po. Pero ang totoo po nun, ang totoo utang nating lahat, kung ano man tayo ngayon dito, yung nakatayo, na kinaroroonan natin, kung ano man ang katatayuan natin sa buhay pananampalataya. Ang mga kapatid nating ito na nauna sa atin ang nagpunla kung anumang naitanim sa bawat isa sa atin. Amen po yun. Kaya pinagpapasalamat po natin sila at kasama na rin yung mga nauna nating yumaong minamahal na mga kapatid na nagpasimula ng parokyang ito. At hindi lamang doon natatapos ang lahat, sapagkat ito'y nagpapaalala sa atin ng sobra-sobra, abot-abot na kabutihang loob ng Diyos sa atin, sa Kanyang mga biyaya at mga pagpapala sa nakalipas na 50 taon. Alam ko po, at marami siguro sa inyo bahagi, maring hindi man 50 years, pero maring 10 years, 20 years, 30 years. Sabi nga, pawis at dugo. Maraming mga pagsubok, mga problema, mga pasaning krus, sa mga mananampalataya, maring sa mga pare, sa mga paring lingkod, sa mga pangyayari, sa sitwasyon, sa maraming iba't ibang pamamaraan. Subalit sa kabila ng lahat ng mga ito, nanatiling tapat ang Diyos sa parokyang ito, sa sambayanang ito, dito sa parokya ni San Isidro. Amen po yun? Amen. Kaya nga, kasabay nito ay tayong lahat ay patuloy na tinatawagan. Tinatawagan na itaguyod ang mga ipinunla sa atin, sa lugar na ito, at sa sambayanang ito, na mga nauna sa atin 50 years ago, o sa higit sa mga lumipas na 50 taon. Pananagutan natin na itaguyod at lalo pang paunlarin ang pananampalataya sa ating pamayanan. Kaya nga, ito'y isang napakagandang paalala sa atin, lalo na sa pamamagitan ng ating mahal na patron na si San Isidro. Alam nyo, maganda ang pagdidilay na binibigay sa atin sa linggong ito sa mga pagbasa. Sapagkat dito po'y tinatalakay, ano ba mas importante o ano mahalaga? Buhay panalangin, pagdarasal, o buhay paglilingkod o kawang gawa? Ano ba ang tunay na mahalaga? Paglilingkod o panalangin? Mga kapatid, mismong
ang ating mahal na patron, ang naging buhay na saksi kung ano ang pagtawag na hinihingi sa bawat isa sa atin. At ano po ito? Balansing buhay sa pananalangin at sa paglilingkod. Kabisado nyo, kabisado natin ang kasaysayan ng buhay ni San Isidro. Hindi dumadaan ang kanyang araw, ang kanyang maghapon, nang hindi nakikipagkaisa sa panalangin sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pagdalo sa simula pa lamang ng kanyang umaga sa banal na misa. At ito ang dahilan upang mas lalo niya na mapagsikapan na makatugon sa paglilingkod. Una na, bilang isang manggagawa, bilang isang magsasaka, natuparin ang kanyang pananagutan sa kanyang pamilya at sa lipunan. At pangatlo, kung paano na sa pamamagitan ng kanyang buhay kabanalan, ibinahagi niya sa paglilingkod sa kanyang kapwa, lalo tigit sa mga nangangailangan, na tugunan ang kanilang pangangailangan sa kagutuman. Mga kapatid, ito yung nais ibigay na aral sa atin ng tagpo sa Ebanghelyo sa araw na ito. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, yung kwento tungkol sa mga matalik na kaibigan ng ating Panginoon, ang magkapatid na si Marta at si Maria. At maalala po ninyo yung kapatid nila na lalaki, na si Lazaro, na minsan ay nagkasakit at muling binuhay ng ating Panginoon. Dalawang magkapatid ang narinig nating pumili kung paano tatanggapin si Jesus na kanilang kaibigan, ang kanilang panauhin. Pinili ni Marta ang praktikal na paraan. Ano po ito? Katulad ng nakasanayan po natin, sa karanasan natin, abalang-abala siya, naglinis siya ng bahay, naghanda ng pagkain, at inayos ang lahat. Sabi nga, ang kanyang priority niya ay maibigay kay Jesus ang pinakamainam na pagtanggap sa pamamagitan ng gawa. Diba? Tayo mga Pilipino ay kilala sa pagiging hospitality. Talaga naman yung ating pag-estima sa isang bisita, lalo tigit kapag kaibigan natin o kamag-anak natin, talaga namang aasikasuhin natin. Sa kabilang banda naman, pinili ng kanyang kapatid na si Maria. Ano po? Ang maupo sa paanan ni Jesus, makinig sa mga salita nito, at paglaanan ito ng oras. Mga kapatid, totoong mahalaga kapwa, mahalaga ang mga pinili nila. Nagawa ni Marta mga gawaing bahay dahil nandiyan si Maria upang umasikaso kay Jesus. Pamilyar din po tayo doon, di ba? May mga, siguro may kapatid tayo o kamag-anak, o sige, ikaw na makipag-usap. Total, ma-PR ka naman. Ikaw na humarap sa bisita natin habang inaasikaso ko lahat ng pangangailangan niya. Kaya nga samantala nagawa ni Maria ang asikasuhin si Jesus dahil si Marta abalang sa lahat ng nakasanayang ihandog sa kanilang bisita na si Jesus. Gayunpaman, narinig natin sa tagpo, nagreklamo si Marta na hindi siya tinutulungan ng kanyang kapatid doon sa kanyang gawaing bahay. Pinabayaan si Marta na mag-asikaso ng lahat ng paglilingkod. Kaya nga sabi doon sa tagpo, lumapit siya sa Panginoong Hesus. Hiniling na sabihan si Maria, tulungan naman siya.
Kung tutusin, hindi binaliwala ni Jesus ang reklamo o daing ni Marta. Ngunit buong pag-uunawa, sinabi ni Jesus, Marta, Marta, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang talaga ang kailangan. Sabi ni Jesus sa hulihan, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Sa unang tingin, maaring akalain natin na pinapagalitan ni Jesus si Marta sa pagiging aligaga sa mga gawain. Hindi ba nakita ni Jesus na ang lahat ng ginagawa ni Marta ay para sa kanya? Mga minamahal na kapatid, ang totoo si Marta ay kumakatawan sa bahagi ng paglilingkod ng pananampalataya. Siya'y abalang-abala sa paghahanda ng makakain ng Panginoon at ng kanyang mga kasama. Kasama pati rin siguro marahil yung pagpapahingahan ng mga ito. Kulang nga ang kanyang katawan sa pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng Panginoon. Si Maria naman ang kumakatawan sa bahagi ng panalangin at pagsamba. Mataimtim siyang nakikinig sa paanan ng Panginoon, sa mga salita ng Diyos na nagbumula sa bibig ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ang dalawang bagay na ito ay matatagpuan ang tunay na pananampalataya. Hindi sila dapat magkahiwalay. Bagamat, siguro nga, tingin natin binigyang pansin ng Panginoon ng panalangin ang ginawa ni Maria, kaya ang sabi niya ay pinili ni Maria ang lalong mabuti. Pero hindi ito nangangahulugan na binabaliwala niyang ginawa o ginagawa ni Marta ang paglilingkod. Ang tunay na pananampalataya, sabi nga, balanse sa buhay paglilingkod at buhay panalangin. Ang kakulangan ng isa ay kakulangan ng tunay na pananampalataya. Sa totoo lamang, madalas, ito ang problema ng marami sa atin. Kasama na rin yan yung mga taong simbahan. Kasama na rin mga pari. Wala na akong oras magdasal o manalangin. Kasi kinakailangan kong maglingkod, asikasuhin ng mga tao. Kinakailangan kong gumawa sa mga bagay na kailangan. Hindi ba? Andiyan din, kailangan ko munang unahin, pagtuunan ng pansin ang aking pananalangin o aking pagsamba, na nakakalimutan na natin yung mga alalahanin at dapat nating ayusin at asikasuhin sa buhay sa araw-araw. Lalo na ang makatugon sa paglilingkod sa ating kapwa. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang ating mahal na patron na si San Isidro. Hindi natin kinakailangang mamili ano ba ang mas mahalaga, pananalangin o pagsamba o ang paglilingkod o gawain ng pagtugon sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Nagawa ng ating patron si San Isidro at kung paanong ito'y kinilala at dinakila mismo sa langit at siya'y tinanghal na isang santo. Katulad natin sa lahat ng bagay, si San Isidro, kaya magagawa natin ang ating tungkulin maging buo
at tunay ang ating pananampalataya sa ating buhay panalangin at sa ating buhay ng paglilingkod. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, makyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto, tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na taong. Sumasampalataya din ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na taong, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa mga mawain, naririto at nakikinig sa atin, nang mapili nating tulad ni Maria ang talagang kailangan at lalong mabuti. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas itong tahanan, tulad ng tahanan ni Lazaro, Marta at Maria. Para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na lumilipas, naway magkaroon sila ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, upang tulad ni Marta, paglingkuran at kalingain sila at sa gayon maging matibay ang pag-asang di kailanman bibiguin ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang katulad ni Maria, piliin natin at tanggapin si Jesus, ang tunay na mahalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating parokya ng San Isidro Labrador na nagdiriwang ng 50 taong anibersaryo ng pagkakatatag, ipanalangin natin ang patuloy na pagpapala, matibay na pananampalataya at paglago sa pag-ibig, pagkakaisa at paglilingkod na hango sa inspirasyon ng payak na kabanalan at madasaling paggawa ni San Isidro Labrador. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, naway makapananahan sila sa piling ng Diyos magpakailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, nasa iyong anak na si Jesus ang aming kaligtasan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at bigyan ng puwang sa aming puso sa pamamagitan din niyang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos nung araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pagsalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagiral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang, nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak, kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, taglay ang lubos na pagtitiwala, pag-asa at pagmamahal. Tumawag tayo sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan nila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Kapurihan at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbatian tayo. Narito si Jesus, siya na lubos na nagmamahal sa atin. Mapapalad tayong lahat na ngayon tinatawagan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyong. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyagap upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan, pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili na iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa isariling buhay at gawin mong kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa punto pong ito ay malugod po nating inaanyayahan si Brother Andrew Miranda mula sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ng San Isidro Labrador sa Talavera, Nueva Ecija, na nangangalaga sa relikya ni San Isidro Labrador na siyang bumisita sa atin. Palakpakan po natin si Brother Andrew. Magandang gabi po at happy anniversary. Palakpakan po natin si San Isidro Labrador. Nung unang beses po na mabalitaan ko na ang primera klaseng relikya ni San Isidro Labrador sa aming dambana ay inaanyayahan upang lumusong dito sa inyong parokya sa Malinta, Valenzuela. Wala pong pag-atubili, walang pagdadalawang isip, ang sagot po namin ay oo. Ang kadahilanan po ay nais din po naming ibahagi ang isang malaking biyaya ng pagkakaroon ng relikya ng ating mahal na patron, San Isidro Labrador. Mula po sa aming Kura Paroko at sa buong sambayanan po ng Pandiocesis na Dambana at Parokya ni San Isidro Labrador sa Talavera, Nueva Ecija, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa ating mahal na patron, San Isidro Labrador. At maraming salamat din po sa isang linggo na mahigit isang linggong pananatili ng ating relikya ng ating mahal na patron sa inyong simbahan. Ito po ay pinag-iisipan po namin na sana po'y magawa natin ng regular na makadalaw ang relikya ni San Isidro Labrador sa inyong parokya at least once a year. Amen po. Ipagdasal po natin na ito po ay maisakatuparan
Basta po ang relikya ni San Isidro Labrador ay wala pong ibang lakad sa araw na inyong naisin, ang amin pong magiging sagot ay oo. At bilang pasasalamat po sa biyayang ito, ang amin pong sambayanan sa Talavera ay magkakaloob ng isang sertipiko, katibayan ng paglusong. Hayaan niyo pong basahin ko ang sertipikong ito. Ang katibayan ng paglusong na ito ay marangal naming ipinagkakaloob bilang pasasalamat sa maalab na pagtanggap at mabiyayang pamamalagi sa ginawang paglusong o pagdalaw ng peregrinong relikya ni San Isidro Labrador buhat sa kanyang pandiosis na dambana at parokya sa bayan ng Talavera, lalawigan ng Nueva Ecija, Pilipinas, simula noong Hulyo 12 hanggang 20, banal na taong 2025 sa parokya ni San Isidro Labrador, Malinta, lungsod ng Valenzuela. Ipinagkakaloob ngayong ika-20 ng Hulyo, banal na taon 2025, kaugnay sa mga pagdiriwang ng ginintoang guning taon ng pag-iral ng parokya ni San Isidro Labrador sa Malinta, lungsod ng Valenzuela, Talakhang, Maynila. Ipinagkakaloob po ito ng aming Kura Paroko at Rektor Reverendo Padre Antonio A. Mangahas Jr. sa ngalan po ng buong sambayanan ng Talavera, Nueva Ecija. Inaanyayahan ko po ang inyong Kura Paroko upang tanggapin ang sertipiko at gayon din po sana ang devotion promoters po ng inyong parokya. Vice Chairman po ng PPC, kasama rin po sana ang aming mga kasama sa Talavera. Bago po nating isagawa yung seremonyas sa paglisan ng relikya ni San Isidro, ay ilang pananalita ng pasasalamat. Sa ngalan ng pamayanan ng Diyos, sambayanan ng Diyos dito sa parokya ng San Isidro Labrador sa Malinta, ay taus-puso kaming nagpapasalamat sa parokya, diocesan, pang-diocesis sa dambana ni San Isidro sa Talavera, Nueva Ecija, sa pangunguna ng inyong rektor at kura paroko, si Onet Mangahas. Kasama na rin yung San Isidro de Talavera Shrine Ministry. Maraming salamat. Sa totoo lamang, talagang hindi sila nagdamot na ibahagi sa atin ang ating bahagi ng ating mahal na patron na si San Isidro sa 9 na araw na ito. At talaga sila pa nag-exert ng effort, sila yung nagdala at sila rin ang mag-uuwi. Kaya kilalanin natin ang kanilang kabutihan loob na pagbabahagi sa atin ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating sa ating patron na si San Isidro. Muli pasalubungan natin sila ng palakpakan. At sa lahat ng nakiisa upang mas lalong maging makahulugan, maging tagumpay ang pagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng parokyang ito, sa inyo pong lahat, sa pangunguna ng ating
Parish Pastoral Council, yung mga commissions, yung mga samahan sa Pastoral Council, at isa na, yung lalo na ang devotion promoters ng ating parokya na talaga namang sinikap nila na itaguyod at pangalagaan ang relikya ng ating patron na si San Isidro sa isang linggong mahigit na ito. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at sana ay tunay na bahaging-bahagi ng ating buhay, lalo na ang mga katangian ng ating mahal na patron na si San Isidro. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po at tanggapin nating lahat ang mga biyaya at pagpapala na nagbumula sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa ilang araw ay nakatanggap tayo ng mga biyaya. Ang pagdiriwang ng ginintuang hubileyo ng ating parokya at pang pamamalagi sa atin ng relikya ng ating mahal na patron San Isidro Labrador. Sa pagkakataong ito, bagamat ang kanyang pisikal na presensya ay lilisan na sa atin, ang kanyang mga halimbawa at mga alaala ng sandaling siya ating kapiling, nawa ay manatili sa ating mga puso at kalooban at magbunga ng lalong malalim na pananampalataya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa sanlibutan. Ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap at magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, Ipanalangin mo kami. sumayin niyo ang Panginoon At sumayon. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang mga biyaya at pagpapala na nagbubula sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manatili po tayo sa ating mga upuan. Ang relikya ni San Isidro ay iikot po sa buong simbahan po natin. Maraming salamat po.
Pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang ating mahal na patron, si San Isidro Labrador. Viva San Isidro! Viva San Isidro! Viva San Isidro! Muli, pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ng ating mahal na patron, San Isidro Labrador. Viva San Isidro! Viva San Isidro! Viva San Isidro! Palakpakan po natin muli ang ating patron, San Isidro Labrador.